What is up you guys? Dr. Momentum here, and sa video na to tuturuan ko kayo kung paano bumasa ng trend sa crypto. Actually, napag-aralan na natin yung different kinds of trend, pero this time we will go deeper understanding, para tayo ay mag-level up. So, gusto ko ipakilala sa inyo ang Wyckoff price cycle or ang Wyckoff theory, So, meron itong 4 parts. So, sa 6 years kong nagtitrade guys, wala pa akong nakitang coin o wala pa akong nakitang stock na hindi sumunod dito sa price cycle na ito. So, I can say by experience na ito lang ang price cycle ng kahit anong coin. Okay? Pero pwede yan mag-mix-mix. Hindi ko sinasabing laging sunod-sunod, pero ito lang. Gets? Okay, accumulation. Dito sa part na to, dito yung mga pos o tinatawag na position trader. Diyan sila naglalaro. Okay? Ayan yung price kung saan yung price hindi tumataas ng sobra, hindi rin bumababa. O tinatawag nating sideways. Tinuro natin to sa last video natin. And then, pagkatapos mag-accumulate niyan, it will go on to markup. Okay? Markup is a uptrend. Tama, ang galing nyo guys. Okay, sa last video yan. It is forming a higher high, higher low, higher high, higher low. Paulit-ulit lang yan. And dito, makikita natin yung mga momentum traders and swing traders. Pwede rin trend followers. Okay? Next dyan is the distribution phase. Dito, yung napapagod na yung coin o napapagod na yung stock, siya ay sa sideways ulit at magde-decide kung magke-create pa ba ng high o magpapahinga na. Okay, at this point, to explain this, nagkaroon ng bull trap. We will explain this next video kasi masyadong mahaba. Pagkatapos ng bull trap, bagsak. Okay, ang tinatawag dyan is markdown. It is where the short sellers comes. Okay, mga short traders o tinatawag ng mga short sellers, yung edge nila ay nasa short pag bumababa yung presyo. O kaya naman meron din tayo mga bottom fishers, bottom pickers, bottom fishers. Yan, yung mga nagba-bounce play. Okay, dito siguro merong mga range traders, pero konti lang yung kilala kong range traders. Alright, so nagets nyo na, meron tayong 4 na phase: accumulation, markup, distribution, and markdown. Okay, punta tayo dito sa sample natin, SLP. Ano ba yung ginagawa ni SLP? Actually, previous chart ito ni SLP. So, what is this? This is markdown. Okay, lalagay natin MD. Pantay, accumulation, sideways. This is markup. Actually, ayoko nang isa-isayin yan, pero may series of accumulation dyan. Tapos, ibibig picture na lang natin kasi masyadong mahaba yung video. Yan. MU, markup. Parang kayo ni Crush, MU. Sana all. And then, meron tayo dito distribution. Maikli yung distribution niya kung mapapansin nyo, kasi nag-burst yung presyo. Hindi ganun ka-healthy yung presyo niyan. Biglang nag-burst kasi na-hype yung Axie. I think 60 yung scholar natin dyan dati. Nakakamiss, And then, markdown dito. Okay? And then, accumulation, AC. May konting burst, pero bumaba rin. So, nagigets nyo ba guys? Nagigets nyo yung importance ng Wyckoff theory? So, kung alam nyo yung Wyckoff theory, malamang mababantayan nyo yung isang coin kasi alam nyo na kung saan kayo papasok. At saan pumapasok yung mga momentum traders? Syempre, sa markup. So, anong ginagawa ni SLP ngayon? Kayo na panghusga kung ano yan. Okay? Sige, next tayo. Hindi ko alam kung ano tong
coin na to, pero perfect example kasi to, kaya kinuha ko siya. Accumulation, MU, distribution, then mark MD. Okay guys, I hope meron kayong natutunan. This is Wyckoff Theory. Pwede nyo tong i-search sa YouTube, o actually naturo ko naman na, so hindi nyo na kailangang i-search. Pero kung gusto nyo mag-in-depth pa, search nyo lang. Again, thank you sa mga nanonood at nagko-comment. Maraming salamat. Libre po ito. Hindi ko po libre nakuha ito. Nagbayad po ako dati ng mga early days ko. Pero ngayon, libre ko pong itinuturo dahil gusto natin mag-give back sa mga tao. So mahal ko kayo guys. Dr. Momentum out.